Okay, hi! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Balik ulit ako sa aking opinion ngayon, sa aking gagawin na pagba-vlog. Na-absent tayo ng mga, isang araw lang naman, absent tayo. O shout out po sa ating mga suking nanonood. At sa huli kong vlog, ito yung nag-comment sa atin, si Ma'am Teresa Holmvard. Shout out po sa inyo Ma'am Teresa at kay Ma'am Rocher 1974. Yun ho yung nag-comment sa huli nating vlog na in-upload po noong nakaraang araw. So nawala ho tayo ng isang araw kasi sa daming ginagawa. So ngayon, nagsaglit lang ako na mag-vlog kasi sabi ko para naman di magtuloy-tuloy kasi tuloy-tuloy na dito hanggang weekend. Marami ho kaming gagawin. So sabi ko, free time tayo ng konti. So, natin to. Imbis na ipahinga, di mag-vlog muna tayo tungkol ho dito sa 2nd District of dito sa sa tawag nito. Nawala tuloy. Itong si Ace Barbers ba sa Surigao del Norte, itong 2nd District ng Surigao del Norte na mayroong nagrereklamo ho diyan dito sa kanyang distrito kasi siya ang congressman noon, nung time na to. Itong taon lang naman nag-eleksyon, di ba? So pinalitan siya. Yung kung sinong pumalit, asawa yata ang pumalit nito. So itong in-interview ito sa sa bilyonaryo ni Corina Sanchez, itong si Wilbert Ga, na mayroon palang mga tulay diyan at mga flood control na mga controversial. Mayroon ding sinasabi diyan yatang substandard di umano. So hindi pa ho yan. Mga ilang sinabi niya ito, mga 5 o 6 na mga project dyan sa 2nd District. So, ang 2nd District, ito yung distrito ni Ace Barbers. So, ito yung pakinggan ninyo tong balita na to. At kayo na pong bahala na mag-opinion din dito. Sa 2nd District ho ng ano ba tong nakalimutan ko to eh. Itong Surigao, 2nd District ng Surigao del Norte. So, ito Hindi na raw nakatiis ang mga residente ng 2nd District ng Surigao del Norte kaugnay sa umano'y hindi natapos at substandard na flood control at infrastructure projects sa kanilang lugar. Pinaiimbisigahan na nila ito sa ICI dahil nagpabaya raw ang mga otoridad at nagkulang sa inspeksyon at monitoring. Kabilang sa mga na-flag na proyekto ang construction at improvement ng mga kalsada patungong seaports sa Surigao City. Sa datos ng DPWH, St. Gerard Company ng mga Diskaya ang may hawak ng isang phase ng proyekto. At kaugnay niyan ay makakausap natin ang isa sa mga nagreklamo o complainant na si Wilbert Ga. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Wilbert. Hello, magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Opo. So ito po bang inyong inirereklamo ay flood control project at iba pang mga proyekto tulad po ng ano? Maliban sa flood control project po, Ma'am Corina, meron din pong dalawang bridges, malalaking bridges po ito dito sa lungsod ng Anawon at yung isa ay sa Bonifacio Poktoy Bridge po. Okay. So mga flood control ito na napansin ninyo dati pa bago pa sumabog ang lahat ng mga kontrobersiya ngayon? O ngayon lang po ninyo napansin dahil marami na nga pong iniimbestigahan? Ito pong dalawang bridges, bago pa man pumutok ang issue sa flood control, kasi nasa radio, topic ko na ito palagi kung bakit delayed na tapos yung proyekto. Tapos nung sumabog yung flood control issues, mga October, saka na ako nakapag-debut sa mga flood control projects. So sa kabuuan, ilan po itong mga proyektong inirereklamo ninyo? Inisa-isa ninyo po ito sa ICI? Yes po, Ma'am Corina. Actually, marami po ito pero naka-highlight siguro ng 5 o 6 na mga proyekto po. Mga 5 o 6. Okay. So sinuyod po ninyo lahat? Sinuyod ninyo lahat dito sa Surigao del Norte? Yes po, sa District 2, yung pinuntahan ko. In fact, mayroon akong pictures at saka videos na actual talaga na napuntahan ko. Itong mga proyektong ito, lalo na itong
mga flood control projects. So, okay. So, natukoy po ninyo ang isa sa mga construction companies, sa mga Diskaya. Pero hindi lamang po sila. Ilan pong construction companies ang involved dito sa mga inirereklamo po ninyo? Marami po, Ma'am Corina, na mga contractors, marami po hindi lang po Gerard Construction. Marami po. In fact, may isa pang contractor sa Campo Bakwag na hindi pa sumabog itong issue na to, nag-file ng kaso yung former mayor dahil hindi po nagawa yung proyekto. Nag-file ang mayor o hindi po nag-file ang mayor? Sorry. Nag-file po. Meron pong isang proyekto dito po sa Campo Bakwag. It is worth more or less 50 million from Gicar Construction. Nung hindi po na-construct ito, yung former mayor ay nag-file sa ombudsman. So, ibig sabihin, talagang kahit na hindi pa pinasabog yung flood control issue, meron na talagang issue. Yes. Nakapagtataka nga po na hindi po lahat ng mga mayor ganyan ang ginawa, ano? At parang bagang sinisisi na lang o pinapasa yung sisi doon po sa sa DPWH o kaya sa contractor. Pero sa palagay po ninyo, dapat kasama rin po sa oversight function ang mga local government, hindi po ba? Yes po, Ma'am Corina. In fact, sa mga radio programs po, ito po yung tanong natin Bakit yung kayo na, halimbawa, itong mga governor, mayor, congressmen, alam nila na may proyekto na ginagawa sa distrito nila or sa munisipyo nila, bakit hindi po nila minomonitor itong mga proyekto na to? Dapat alam nila. Kung hindi man nila alam na may proyekto, imposible naman po hindi nila nakikita na mayroong construction na ginagawa. Correct. So ano po ang inyong inaasahan ngayon mula sa ICI? Baka maantala kasi mayroon pa pong pinagagawang bagong People's Commission. Yung nga po ang hiling namin kanina, pero sabi namin, may tiwala tayo yung tiwala, Ma'am Corina, sa gobyerno, panatilihin pa rin po natin. Sa tingin namin, ito yung naging isang rason kung bakit kami nagpunta rito. Kasi may paniniwala kami na talagang tututuhanin ito ng ating gobyerno through ICI, Ombudsman, at saka itong ating DPWH. No? Sana maging totoo sila sa kanilang paghabol sa mga kontraktor na ito na nag-i-implement ng mga proyekto. Lalo na involved yung isang kontraktor na malaki yung issue sa yung Diskaya, Gerard Construction na pumasok sa Surigao. So kailangan talaga na tutukan ito ng ating gobyerno, itong mga construction at mga project na ginagawa sa ating mga lungsod at involved ang pera ng ating sambayanan. Yes, at involved din ang mga constituents mismo o yung mga ordinaryong pribadong mga mamamayan tulad po ninyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Wilbert Ga ng Surigao del Norte. Merong nito, yung nakikita ko yung nagko-comment dito, sabi niya, sino ba daw to si Wilbert Ga na bakit ito siya nagsumbong dito sa ICI na nanawagan na talaga, imbestigahan din tong 2nd District. Ang tanong ko dito kung imbestigahan ba talaga to kasi alam naman natin na itong si Ace Barbers ay ginawa pa tong tagapagsalita ni Martin Romualdez. Alam natin kung gaano kadikit ni Martin Romualdez. At ito yung nirereklamo ngayon dito sa ICI, itong mga project nga to sa Surigao del Norte. Tingnan natin kung tatalaba itong reklamo ni Wilbert Ga dito sa 2nd District. Tsaka hindi ko alam kung anong background nito ni Wilbert Ga. Ang sinabi lang niya is may radio program siya sa Surigao del Norte. Di ko alam kung anong station ito. So, kaya ko ginawa ito ng reaction. Sabi ko, mayroon pang hindi talaga hanggang ngayon, hindi pa talaga nila imbestigahan itong nangyayari ngayon sa sa malalayong lugar kagaya dito sa mayroon din sa Agusan, mayroon din dito sa Surigao. So itong Surigao ngayon, mayroong mga tao ngayon nagsusumbong na paano kaya sa lugar ko rin sa Bohol? Ano kaya ang may mga rin kaya sa Bohol? Mayroon kayang mga dagdag anomalya kasi alam ko mayroon namang mga anomalya diyan sa Bohol. Especially sa 3rd District,
mayroon pa ho dyan na dapat imbestigahan din. Kasi may mga project, wala naman, itong nang sinasabi nila na itong mga project ngayon, hindi naman to pwedeng isisi lang dito sa mga contractor. Itong mga diskaya nakapasok dito sa dito sa Surigao del Norte, ang mga kanilang projects at substandard o kaya baka mayroon ding ghost project diyan. So hindi naman to pwede makapasok itong mga diskaya diyan kung hindi rin papayagan din to sa mga local official. Kaya ng mayor, itong mga congressman, sila ho dyan. Di naman po pwede gagawa ka ng project na hindi to alam tong mga to. Kailangan talaga ipaalam nila, lalo dito sa mga mayor, dito sa congressman. Kasi lalo ganyan mga flood control o mga tulay, may binanggit na tulay, 2 tulay itong distrito na to. Hindi naman po pwede yan na hindi alam ng mga diyan, mga congressman at saka yung congressman at saka itong mayor. So, naano ko lang ito. Sabi ko, paano kaya din sa Bohol? Na alam naman natin kapag probinsya, ang mga probinsyano kasi nandoon ho yung walang kaalam-alam dyan. Makakita lang sila na may naghuhukay dyan, walang pakialam ang iba dyan. Hindi na nila yun, nila na, ano kayang gagawin dito? Kapag sinabi na may gagawin dyan, tapos lalo ganyan, kalsada, sabihin nila, ay ganda pala dito kasi mayroon ng kalsada. At hindi alam natin na yung kalsada pala niyan, may mga kaakibat na mga pagtatanong o kaya mga kontrobersyal. Dapat kasi alamin din natin kasi yung mga pinagagawa ho dyan, pera ho natin yan eh. So dapat talaga dito, aware lahat tayo dito kung nasaan man tayo, lalo na dyan sa Pilipinas, kung nasaan man, nasa mga kasuluk-sulukan ka, aware talaga. Kasi sinasabi lang yan na ito project ho itong tulay na to. So tuwang-tuwa ka ngayon kasi sige, mabilis dyan kasi tatawid ka na lang ilang minuto nandoon na tayo. Ganun ang natin, di ba? O kaya kalsada. Itong mga flood control dyan. Ay, maganda talaga pag mayroon dyan para di na binabaha yung lugar na yan. Pero hindi natin alam na may yung mga pinagagastos dyan ay pera ng taong bayan at isa pa, magkano ang dapat talaga ang ginastos. Kapag hinaluan na talaga yan ng mga katiwalian, mga pangungurakot na, wala na. Dedo na tayo dyan sa mga mga project na yan. Kasi sila mismo, yung mga project na yan, mga congressman, mga mayor, mga gobernador, sila mismo naghati-hati dyan. Hindi naman pwede na isa lang ang makikinabang dyan. Kailangan lahat yan sila happy. Happy yan lahat. Hindi naman pwede na ang gobernador na makikinabang dyan, congressman makikinabang dyan, mayor ang makikinabang dyan. O di pag-usapan nila yan. Di pag-usapan to kasi hindi naman pwede ikaw lang. Hindi naman pwede ito si ganito lang. So ay mangyayari ngayon, yung project na yan, imbis na magandang project, wala na, substandard na. So ano kayang masasabi dito ni Ace Barbers na ito yung bida-bida sa Quadcom na mayroon pala siyang kontrobersyal sa kanyang distrito. Ito tahimik siya ngayon ha. Yan ba yung dahilan? Tahimik siya para hindi siya hindi siya maimbestigahan? Mayroon ng lumutang itong si Wilbert Ga na pumunta na sa Maynila para imbestigahan at in-interview sa media ha. So dapat ito, ang ICI, titingnan nila tong ganitong klaseng mga reklamo sa mga malalayong lugar. Ganun din dyan sa Bohol. Alam ko naman mayroon din sa Bohol eh. Kaya lang walang nagre-reklamo. Kaya itong mga politician natin ngayon, di na natin alam kung sino talagang matino. Wala na. Kaya sila noon sobrang ingay sa panahon ng impeachment kasi gusto nila si VP Sara matanggal na. Ito na naman ngayon, impeachment na naman ang pinag-uusapan. At ito ngayon, ito yun ang dahilan na nila ng mga project ngayon. So confirm nga na mayroon talaga silang kapalit nung pag-impeach nila kay VP Sara, nung pagpirma nila na itong second district ng Surigao na dating hawak nito ni Barbers. So confirm na ang kapalit talaga nun ay mga project. Ito yung kapalit na sa impeachment na sumisingaw na ngayon. Unti-unti na nakikita natin kung sino pa ang mga congressman na mayroong mga hawak na ganitong project na
controversial. Hindi naman siguro to magreklamo itong si Wilbert Ga kung nakita niya maayos ang pag-implement sa project na to. Di naman pwede na ireklamo mo yan na maayos naman, tapos magpa-media ka. So ang ibig sabihin nito, simple lang, kahina-hinala itong project dyan sa, sa 2nd District ng Surigao. At sino ba ang congressman dati dyan na pinalitan itong si Ace Barbers sa kanyang asawa ngayon? So yan lang naman ang problema din sa mga politician Palitan nawala yung lalaki, papalitan sa asawa. Kung nawala yung babae, papalitan na naman dun sa asawa niyang lalaki. O kaya kapatid, ganun lang, pasapasahan lang din. Tapos makikita natin pala, yung mga ginagawa nito, puro kontrobersyal. Di ba? Tayo kasi dito ang tayo dito ang talo sa mga pinagagawa. Sila ang sila ang panalo lagi. Kaya ngayon, dapat ito makita rin to sa ICI. Kaya lang ang ICI hingalo na rin. Sino kaya mag-imbestiga talaga nito ng mga pinagagawa ng mga kalyano ni Bongbong Marcos ngayon? Kaya sila na ngayon baliktad ng baliktad kasi takot sila maimbestigahan. So sana hindi lang dito sa Surigao ang makikita ko na may sumbong. Sana sa Bohol din. Kahit sa ang distrito sa Bohol para makita natin kung sino ang mga official dyan, mga kurap. Para makilala na rin natin na yung mga namumuno dyan sa lugar na yan, mga kurakot.